Good evening. Welcome to Actually Unite. Thank you you very very much at pinaunlakan mo kami. No, not at all. It was a pleasure. Nung dumating yung paanyaya sa akin, di sabi ko, bakit hindi? Sa wakas. Oo naman, at magkumparit-kumare tayo. Ama yun, Meron ama. kaming inaanak, yung anak ko ng isang mayor from Isabela, si Mayor Bodji D. How are you? I am fine, thank you very much. I've been a little busy, but... I commented kanina na you lost a lot of weight. Is it because of your health club? Hindi. Well, I try to keep a health regimen. Talagang natutunan ko yun sa ama ko is to try and exercise. Lalo na pagka nangangampanya ka o nasa labas ka, it's very important, because you have to keep going, you don't eat at the right time, di ka natutulog. So, those things have to be maintained. Speaking of your father, what was President Marcos like as a father growing up? Kasi how old were you when he was elected, Bale? Bilang presidente? Yung unang birthday ko sa Palacio was 8. 8 years old. Oo. So, actually, all of your teenage years, All of my teenage years and including your 20s. most of my 20s, Oo. yeah, mga 28 na kami nung umalis. So that was a long time. Yeah, in the Was he a palace. disciplinarian? Well, hindi naman sa disciplinarian in the sense that he would make very clear kung anong hinahanap niya sa inyo, what he expects from you. And he would make it very clear if you did not live up to the standards that he put, that medyo masama ang loob niya sa'yo. In terms of actual pure discipline, yung pumapalo or something like that, hindi naman gano. Ang mommy mo, Mami ko, mas lalong Yes. hindi. Masyadong mabait yun. She cannot even, she would just, siguro pag hindi na niya matiis yung frustration niya, iiyak na lang yun. Pero in terms of actual beating, as the Yes. English call it, I was beaten more in my school in England than I ever was by my parents. but when you were studying here, nasa Lasal ka, di Lasal ba? Green Hills, yes. How was it? Was it a problem dahil marami kang bodyguards? Were the other boys medyo aloof ba sila sa'yo? Well, I'm sure nadaanan mo rin yun. Of course. Hindi, pero kahit- ako high school na, so medyo sabagay. iba na yung ano nun. Kasi kung bata naman, yung mga ganong edad, hindi pa masyadong naiisip. Natutuwa lang sila. May mga baril ba yan? May mga ano, yan lang naman ang tinatanong. But madaling makalimutan yan. Basta't mga bata, nakikita mo, magsasama-sama. Maglalaro yan. So it wasn't really a problem. And when it would have been a problem in high school, I had already left. So I was in England. Hindi na masyado yung security nakikita. Nung when you were growing up, did you have children's parties sa Malacanang? Oh, madalas. In fact, yung mga children's parties namin, yung mga party namin mga magkakapatid, doon na ginagawa sa palasyo because we would invite a lot of people. They would have performers and things like that. We'd have great parties in the palace. All your life kasi, Bale, both parents are very active in politics. Do you think that is what has led you to go into this kind of life? Oh, hindi mo maiiwasan. There is no way. The only way you can explain my having entered politics is definitely because of how my father really that he even said it in his when he was still alive that he would say, I have committed not only myself to the work that I have done. I have not committed only my person, but my wife and my family too. And the time will come when you will find that you have no choice. Not to enter politics, but perhaps in the positions, in the kind of causes that we would champion. So, matagal na talagang alam na namin na kahit papano, yung ginawa ng aming ama will affect us for the rest of our lives, in whatever fashion. So, and it's turning out to be true, because how can something that dominant be suddenly just go away? So kahit na ngayon, ilang taon na ito, we're still feeling the effects of what my father did. And I have no doubt, to the day I die, I will be feeling those effects. You're the middle child ba? I am the middle child, yes. How is it? Kasi ako youngest so medyo nabe-baby talaga ako. Ikaw middle child, only boy pa. Siguro, I don't know. It never felt Dominating bang ate si Aimee? Hindi naman. Ate. She was a proper ate. Tinuturuan kami. Halimbawa, nung bata pa kami, nung una kaming dumating lalo sa England dahil hindi kami Bakit marunong. kayo pinadala sa England? Mostly security. Yes. Madami kaming problema sa security dahil ako, maraming Anong mga year na kidnap when you threat. went to England, I Bale? left for England in 1969. My first, no, 70. 70 was my first year there.
And then you stayed there until when? I stayed there for almost 10 years until until I left for University of Philadelphia, of Pennsylvania. Nag-Wharton ka, Yeah, di ba? that's when I went to Wharton. Yeah. Do you feel na those 10 years helped you a lot? Kasi at least, medyo ordinaryo kang citizen. Malaking bagay. Dahil in fact, that was one of the reasons, no, that my father, but of course, he would have preferred na dito kami nakatira sa Maynila. How did you keep in touch with what was going on dito? It Kasi wasn't syempre when martial law was declared, you were abroad. It wasn't easy. I was when martial law was declared, we had expected something dramatic to Yes. happen. Because marami ng beses na my dad would say that this is a real problem, we may have to do this, we may have to do that. But in general, how did we keep up? My parents would send us newspaper clippings. We would call, we would write. In my school in England, there was you had to write one letter to your parents every week. Talaga. So that was actually a good thing because iba yung tawag iba yung sulat. Yung sulat hinahawakan mo and you can read it again and again. And it really taught I think both sides, including my parents, the habit of writing. So they would send us the news nung nauso na yung videotape, magpapadala ng videotape. So that they would try, but inevitably pag uwi mo rito, maraming nangyari na hindi mo na namalayan. So you just have to catch up. Medyo let's go naman dun sa lighter side. Ang first girlfriend mo ba, since you were in England, British ba siya? Ay, naku, nung nasa England ako, wala akong panahon, hindi kami pinapalabas na eskwelahan. They would let me out, I would be in school for, isang semester namin was 3 months. Sa 3 buwan, I would be able to sleep one night outside of school. Yun lang. Yun lang. And every month, I could spend one Sunday out of school. So when you'd make ligaw, dito na. dito na siguro sa Pilipinas. Kasi dito, doon, halos di ka, kahit yung mga restaurant, yung mga bar, di ka makapasok, yung mga nightclub. Eh dito, hindi masyadong stricto, kahit basta't may kasama kang may edad, they will let you in. Do you feel na a lot of the girls were fawning over you na pinagkakaguluhan ka dahil Bongbong Marcos ka? Or do you think it's your charming personality? I don't know. I don't know that they were fawning over me to begin with. I don't know kung bakit lahat ng tao, ang kanilang impression sa akin are that the women were fawning over me. Believe me, there were times kung I would be calling, trying to get a date, and I couldn't get a date. Why suddenly this image of women fawning all over me? But I don't know. I think yung you tell me if I'm right. Yung pag-anak ng presidente, that last mga 5-10 minutes, unless may complex na talaga yung tao, yung talagang galit sa'yo dahil anak ka ng presidente, wala ka na magagawa. But karamihan naman ng mga tao, pagka nakausap mo na, after 5-10 minutes, wala na, that's over. Except for the fact that you're surrounded by Would anybody have the guts to say na, oy, pare, galit ako sa'yo, bakit ganyan naman ang mga magulang mo? Would they dare do that to you? Hindi naman. Meron, magkikriticize sila pero hindi yung galit ako sa'yo. Sasabihin, bakit naman ganyan? Alam mo yung tao, hindi ganyan dapat, hindi tama ang ginagawa, hindi ganyan ang tingin sa ginagawa ninyo, etc., etc. So, inevitably, that would happen. Kasi naman, if you have good friends, they will tell you what they believe to be the best. Pagka naman sa tingin nila, it's a criticism that is not merely not mischievous or naninira lang, then that's valid and you just accept it. How would you react about the criticism hurled at your parents through the press and through the mass media? But before you answer that, we're going to pause for a while. Napaka-interesting ho ng ating discussion with Mr. Bongbong Marcos. Please don't go away. It's those levels of standards that my father said. I suppose it's the same kind of thing that she's trying to continue to keep uppermost in our minds, that there is a level of standard that you How old is your excuse me. son now? My son is 10 months. 10 months Mag-go old. 1 year na. March na pinanganak. So, do you think na your son will also be geared towards following in your footsteps? I always say that my son will not be pushed, or he will be exposed to everything that goes on in the real world. But he will have a choice, and when the time comes for him to decide what his career will be, he will have a choice. He can be a musician, he can be a writer, he can be a politician, he can be anything he wants. Speaking of Chris, exposure, Chris. sorry na, last question sige, ito sige. kasi. Meron lang kasi sana itong- akong gustong ipagawa eh. Hindi, Oo, tungkol lang sa sige. exposure kasi. Kasi di ba, ang 1986 had a profound effect on my life, as I'm sure it had a profound effect on your life. Do you think na with what happened,
did it bring your family closer together? Dahil 'di ba, in the face of adversity talaga, sino bang nag-unite kung hindi yung magkakapamilya? Totoo yan. At pagka sinasabi sa akin, what are the good things that happened, because of this, the exile. And sinasabi naman nila, sinasabi ko, isa sa pinakamagandang nangyari, talagang naging malapit kami mga pamilya. And Yes. I wasn't married yet then, but my sisters were with small children. And sinasabi nila, mas mabuti na rin in a sense that they now found the time. Kasi kung hindi nangyari yun, they'd be working, they'd be doing things, hindi nila nakikita yung kanilang anak. Whereas now, they are able to when we were in exile, they could spend time yung walang ginagawa. Was it a difficult adjustment? Kasi for us, it was a very difficult adjustment because biglang walang adjustment period, di ba? Normally, when someone is elected, meron kang time for yung di ba? Like in the Yeah. States, from November, January pa bago nagkaka-inauguration. So, maganda yung turning over. Ito, bigla-biglaan. Sa inyo ba, how did it feel na biglang, hello, goodbye Philippines, hello America? And- It was shocking. I mean, in the pure sense, you were Nalaman mo ba kung sino yung mga tunay na kaibigan? Oo. They say that's what normally happens. Well, talagang makikita mo talaga kung Marami sino ba yung talagang didikit o hindi. balimbing, Bong? Kung maraming balimbing, hindi, alam mo, ang tingin ko ganito, people are not, hindi naman masama ang tao. Meron masama talaga na hindi naman kailangan mamintas pa marami pang sinasabi. But there are people na makikita mo, that's their survival din eh. Hinate mo ba kami? Ha, Hindi, Teka, ito na nga. Ito ang magandang kasi I was segue dyan. explaining that to him. Kasi Sige before, I was telling him na I was a year and a half, tapos sabi ko, kulang na lang isipin ko meron kayong mga horn sa ulo ko. Dahil, syempre, di ba yun ang kinalakihan ko? So, I was Sige wondering nga. kung, was the situation the same for them? Well, I think, in our case, because we have, as I said, been in politics for a long time, yung mga personal na namin, hindi masyadong pumapasok yan sa hate and love. Well, siguro sa umpisa, when unang reaction mo, sasabihin mo, bakit naman ganito? Bakit yung mga taong ganyan? But after a while, lalo na yung sa 86, nung nasa Hawaii kami, sabihin mo, ganun talaga ang buhay, wala kang magagawa, just get on with it. And again, we really came to the conclusion that to cloud your mind with all of this emotion, especially when you're talking about your public life, is a dangerous thing. So, iniwasan namin yun. And with all Nakakayanan nyo yun to separate it. you have to. You just have to. So kaya kung balik na rin natin for a while, Congressman, is there a question in your mind na noong pa, hindi mo pa namimit si Yes. Chris, puro sa dyaryo lang, ano ang gusto mo itanong sa kanya? Yung mainit-init Well, I suppose kahit hindi political. Kahit hindi Oh, political. wag mo na political. Ay, hindi political. Dahil hindi na wala naman sa larangan politika si Chris. So, I would... No, I would... Yung mga nai-headline. Yung sinabi mo parang... A question for Chris Aquino from Ito na, Congressman natatawa na Bongbong siya. Marcos. Delikado na ito. Hindi, yung sinasabi mo, akalain nyo lang sa amin, may sungay na and all that. How did that come about? Because we were Hindi always... naman ikaw siguro personally, but syempre, di ba, ang nakatatak sa utak ko, the reason my dad was in jail was because of your dad. So, tapos, gano'n ka diretso daw. Hindi, totoo naman ho talaga yun. Kasi nga, I was explaining to him, I was only 18 months old when martial law was declared. So, 18 months? 18 months lang ako nun. So, syempre, ang kinalakihan ko, dumadalaw kami sa Fort Bonifacio. And tinatanong ko, bakit ganito? Bakit ganyan? And syempre, bumabalik sa daddy mo. But then, I remember, of course, na your mom was very nice to my dad nung nagka-heart attack ang daddy ko at ang mommy mo nag-facilitate na makapunta kami sa Amerika. So, hindi naman ako blinded totally na lahat ng ginawa nyo evil. Hindi naman ganon. I once saw your dad when he came to the palace. Yes. Na balitaan namin I was hanging around. Si Daddy nag-iisa sa opisina niya. Sabi ko, bakit walang tao? Bakit walang bisita? Sabi, pupunta si Ninoy, mag-uusap silang dalawa. And your father arrived. And I was so surprised, nakatago ako sa likod. As usual ko, basta may alam kong medyo importanteng nangyayari. Like, you talk about history in the making. That was history in the making. Nakatago ako sa likod. And I was so surprised. Ang tawagan nila, Brad.
Because they were both Hindi, from sa Upsilon, di ba? And I remember a question that my father asked. And it's, your father asked this. Sabi, Brad, bakit mo naman ako kinukulong? Bakit mo naman ako linagay sa Fort Bonifacio? Ang tanong naman ng tatay ko sa'yo, Brad, kung ikaw nasa posisyon mo, sa posisyon ko, hindi mo ba gagawin? Ayun, nagtawanan silang dalawa. So I suppose they were able to see further than Well, that. siguro, di ba, pagka mag-anak ka, mas matindi talaga yung nararamdaman well, mo. sa bagay, kung gano'n ang Kung siguro, papag... if 8 months from now and you were jailed, siguro, yung anak mo rin naman, siguro, yun ang kalalakihan. Kung sino man yung in power at that time, will also be, I guess. Well, I suppose it's inevitable that would happen. Basta especially sa Philippines where the politics is taken so personally. Yes. Napakalaking problema natin yan dito sa Pilipinas. Dapat ang politiko hindi naman dapat pinapasukan ng personal. But In fairness naman, I've always said, every time napapanood ko si Bongbong na napakatalino niya, napaka-articulate na, at mukha naman siyang hindi makakapatay ng tao. So, yun naman ang sinasabi, ba? Mukha siyang mabait talaga. Kayong dalawang tatanungin ko, someday, may ambition ba kayo na tumakbong presidente? And would you be like your father? In case you'll be At the maglalaban pa kayong dalawa? president? Oo. Hindi ako, Would the scenario be the same? I think in my case, mas mahirap siguro because babae nga ako. And yung sa mommy ko was a very special situation. I think to this day, very, very male chauvinistic ang ating society. So mahihirapan pa ho ang mga babae. I don't know if 30 years from now, the situation will be different. Pero ako siguro, gusto ko hong maglingkod sa mga mamamayan, but I don't think politics is my cup of tea at this moment. Yes, what about Bongbong? Excuse mo, Bongbong. Una, I beg to differ. Ang mga, wala nang, lalo na ngayon we'll talk again about the youth. Yung mga kabataan, yung mga chauvinistic na dating cultural impediments natin, wala na ngayon yan. And I would say that certainly, in our society, there are so many women are dominant in their societies. Sa Ilocano, talagang matriarchal society kami, and we really respect the role of a mother, wife, and the woman in So I guess you in our make a very culture. good husband kasi di ba? Well, I try. Maganda yung ano niya. I- What I- about you? Yung About tanong running namin for the sa'yo. presidency, I don't know. Is it one step at a time? No, I did Yung not ano? enter politics to become president. You entered it for what purpose? I entered, very specific yung akin. Doon lang nasa Hawaii kami. I remember when we arrived, they literally took everything away from us. And when we arrived, we had nothing. And ang mga tumutulong sa amin, yung mga Ilocano, alam naman natin, ang daming Ilocano doon sa Hawaii. And po, lumalapit sila, tinutulungan kami, nagluluto sila, pinapakain kami, nagkoleksyon pa para makabili ng refrigerator, kung ano-ano. So, you can imagine, this is somebody who Mararamdaman mo talaga Oh, yeah, yung yung- pagmamahal ng mga tao. So, ang aming iniisip, sabi, kailangan natin magpasalamatan itong mga ito. And this is how well do you serve the province? But also, I wanted to be part of the national debate. So, I entered, sabi ko, ideal ang Congress. At hindi ko naman iniisip ang pagka-Senado. Napapag-usapan na lang yan. So, I guess here we are now, life as a way of surprising us. And now that I'm here, but I did not go in, uunahin ko yung congressman, tapos magsisenado ko, tapos tatakbo ko bilang Pangulo. Hindi ganun ang pag-iisip ko. Ang iniisip ko lang paano makapagsilbi sa tao. And we will see if that comes. But it is not the end result. Because ang unusual sa atin dalawa, nakita natin yung pagkapangulo, hindi lang yung sa television. Yes. Nakikita natin kung gaano kahirap talaga yon. And 20 years I'll ask you, is a napanood mo long- ba ang Dave? Yes. Yeah. Kasi kaming lahat talaga tuwan-tuwa dun sa pelikula Oh, ngayon. I Did you remember. feel the same way? I Na felt ano? it would have been wonderful if we could have done something like that. But Oo. unfortunately, isang sine lang yun. But it would have been nice. It would have been nice to have taken a little bit of a break. Okay, before we close, I guess ang tatanungin ko lang si Bongbong, do you think that the name Marcos is an asset or a liability in terms of politics? Sobra bang expectations ng mga tao sa'yo? Well, in a sense, it is a liability in that sense because kahit na sinasabi ko, no, actually wala naman akong binabayad at you will be president in 10 years. Maraming mga ganun. And you cannot say na, no, I have no intention. It's somehow disappointing to them. But that is not essential an essential problem. I think overall, in fact, I have not yet found a situation where it has been a liability.
After all, I can come and speak to you on your show. So being a Oh. Marcos has not held me back in any way. It's our pleasure to have you, di ba? Would you like to leave a message since nationwide napapanood tayo ngayon, lalong-lalo na siguro sa constituents mo sa Well, Ilocos? lalo na ngayon na napapag-usapan natin ng mga kabataan, I would just like to... You feel you're still part of the youth? well, maybe I'm... Pwede pa, di ba? Kasi under hirap na, 39. hirap and na, namimilit na. But I still feel sympathetic to what they have to face. And kung kagaya ng sabi ko, napapag-usapan ng kabataan, I would like first of all to congratulate all the delegates for the good work that they did with the Pope's visit. At ituloy ninyo yan, tuloy niyo yung pag-aktivista ninyo, tuloy niyo yung pakikialam ninyo, at kailangan kayo ng ating bansa. Do not stop, stay involved, we need you. Thank you very much, Congressman. It was a pleasure having you. Anything from you? May phone-in question kasi yung mga taga Pampanga, Bongbong, kung tatakbo Yes. ka daw talagang senator. Mukhang sa takbo ng panahon, ganun ang patungo ng aking gagawin. Yes, it looks like I will be running for the Senate. Congratulations in advance. Yes. Thank you very much. Senorita Preciosa. Okay, No more thank you time. very much, Thank you very much Wong. indeed. And